the book of John, chapter 4, verses 13 to 14. The Bible says, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Our message is about being a wellspring, the best kind of life. Tayo po ay mayroong problema minsan sa dehydration. No? Minsan ay wala tayong nararamdaman na pagkauhaw. Minsan ako din ganun. Kaya hindi tayo umiinom. Pero it is well proven that at least 8 glasses, no, about 1 liter or 1.5 liter ng tubig ay dapat ay ma-resupply throughout the day. Lalo na ngayon na dry season pa tayo, no? Although lagi dapat umiinom tayo. At pag minsan nakalimutan natin yan, ay makikita natin yung ating discharge, iba na ang kulay. No? Pagka orange na yan or sobrang dark orange, ibig sabihin, hindi ka na umiinom. Magkakaroon ka ng problema, magkakasakit tayo. No? So we are not only to keep our spiritual body strong, but also our physical body. Because God will use your body. Your body is the temple of the Holy Spirit, and you are not your own because you are bought with a price. Therefore, glorify God in your mortal body. So tayo po ay dapat umiinom. Ngayon, itong pag-inom dito ay minsan naghahanap tayo ng isang uri ng tubig na maganda. Sabi nila, pwede raw inumin yung Maynilad. No? Sino ba umiinom dito ng Maynilad? Yung diretso, yung hindi purified. Pagka pumunta ka doon sa sa mga mall, sa mga fast food, no? Ay minsan yun ang sinaserve nila. No, dadaan lang sa 1 or 2 stage filter, tapos yun na. Kaya may lasa. 'Di ba? Malalasahan mo na iba ang lasa kaysa doon sa iniinom natin na galing sa tubig na 12 stage yung iba eh. No? Dumadaan pa yan sa reverse osmosis at kung ano-anong mga stages. So, meron namang sinasabi yung iba na yung pinakamahal na nabibili, no? Yung Evian. Kano ba yun? No? Ano yata yun eh? 40 pesos. No? Isang bote lang, 40 pesos. Ha? 90. 90. Marumura pa pala yung tawad ko, no? So, at merong mga energized water. So, maganda yung energized water kasi medyo mas naramdaman ko yung effect, no? Merong dumada sa kuryente. Tapos ine-energize siya at nagkakaroon talaga ng effect sa katawan na I will show you, but yung gusto lang, no? Pero I'm not promoting it, but sinasabi ko lang sa inyo na may iba-ibang tubig ngayon and some are really healthy drinks. But the healthiest drink that we can drink is the living water. Ngayon, may living water na mineral water, no? Pero yung living water, ito yung nasa text natin. Nasabi niya ng Panginoon ay siya lang ang nakapagbibigay ng living water na yan. Jesus answered and said, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. So yung tubig ng galing sa Jacob's well, yan ay hindi nga purified yan, Kung ano man yung nilalaglag diyan kasi well yan, ay yun yung sinasalok nila. Tapos for thousands of years, wala silang problema.
Yung mga Middle Eastern countries, puro mga balon kinukuhaan niya. Kami rin sa Tanza noon. Yung mga tiyuhin ko, dyan lumaki. Noong 1960s, wala pang gripo. Diyan kami kumukuha ng tubig. Oh, lumaki naman ako ng maayos. Ano? Hindi naman nadagdagan ng tenga ko, yung ilong. At doon lang galing ang tubig ng mga matatanda, no? Sa tubig ng balon. At yan itong babae na ito, nung inabot siya ng Panginoon, ay umiigib siya at sabi niya, give me to drink. Painumin mo ako. Sabihin, ating Panginoon, tao talaga, no? Nauuhaw. At siya ay, pero this time, ang nakakapagtaka, hindi yung uhaw ng Panginoon, kundi kinakausap niya ang isang tao na Samaritana, siya ay isang Hudyo. Hindi sila nag-uusap talaga. No? Pero sabi niya, bakit kinakausap mo ako? Hindi tayo dapat mag-usap. So, sabi ng Panginoon, kung kilala mo lang kung sino ang nagsasalita, kung sino ang kausap mo ngayon, dapat sana sa kanya ka humingi ng tubig. Kumbaga, nung sinabi kong bigyan mo akong tubig, sana ang sinabi mo, ako nga po dapat ang humingi ng tubig sa inyo. Yun ang inaasahan. Yun ang dapat na nangyari. You see, so, bakit naman sasabihin ng babae yun? By her own natural mind, it cannot be something that will go to her mind naturally. Kasi nakatayo lang siya doon, wala siyang pang-igib. Paano niya sasabihin, ako nga po dapat ang humingi ng tubig sa inyo, yung tubig na kayo lang makakapagbigay, yung tubig ng buhay. Pero that is a way to give a puzzling thought. That is an evangelistic method. Kita niyo ang Panginoon, kung paano siya mag-evangelize. Nag-uumpisa siya sa palaisipan. Bibigyan kanya ng palaisipan. Isang method yan, no? Kapag meron kayong prospect, baka bago mo siya i-approach, paano ko kaya iso-soul winning to? Paano ko kaya i-approach to? Hindi naman siya lumilinga-linga. No? Pwede mo bang sabihin na, Brad, ang gulo na ng bayan natin talaga, no? Halimbawa, gano'n. Minsan gano'n eh. Brad, ang dami ng gera ngayon, ano? So, yun ang isang approach yun. Pwede namang, halimbawa, nagbabasa. Nagbabasa siya. Halimbawa, ng Facebook, nag-iisa lang siya. Mukhang ayaw niyang magpa-istorbo. Alam mo, meron akong alam na app na pagka nabasa mo, pagka nagamit mo, mas maganda ang experience mo dyan sa pagbabasa. Gusto mong malaman? Ano yun? Yan. Yung application na galing pa sa langit. Ayun, pambihira. Yan. Galing sa langit, yung application. Sira ulo ka ba? Bakit mo sasabihin? May connection ka ba sa langit? Ayun. So, umpisa na yun. Umpisa na yun ng usapan ninyo. Okay. So, find an approach na minsan ay magbibigay palaisipan sa isang tao. At kagaya nitong ginawa ng Panginoon doon sa babae, sana ikaw humingi sa akin ng tubig at bibigyan kita. Itong tubig na niigib mo, pagka uminom ka niyan, mauuhaw ka ulit eh. Pero yung tubig na ibibigay ko sa'yo, pagka ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Yun, ba? Pwede po bang makahingi niyan? Kasi special na tubig pala yan. Pwede po bang bigyan niyo ako niyan? So, yun po ang nag-umpisa yung kanilang usapan. And therefore, I would like to give you this idea or yung doktrina na binigay ng Panginoon doon sa babae.
At itong doktrina na to, itong aral na ito ay minsan nagkakamali, kagaya ng babae na to, no? Nagkamali siya. Akala niya literal na tubig yung sinasabi, ino-offer ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, give me this water, no? Sa verse 15, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Para hindi na ako igib ng igib. Meron ka palang ganyan tubig. Pambihira, milagrosong tubig, na kapag ininom ko, hindi na ako mauuhaw, edi, pahingi naman. So, yung salita ng Panginoon ay spiritual, yung napasok sa isip ng babae ay physical. At yan ang dahilan kung bakit ang tao ay hindi naliligtas basta-basta maliban makialam ang Panginoon sa isip niya. Kasi kahit na ang salita ng Diyos ay ibinigay mo na sa tao, pinaliwanag mo, ang dating pa rin doon sa tao, mahiwaga yan, malabo yan, physical yan. Ano ba mapapala ko dyan? Ano ba ang, bakit pa ba ako kailangang sumali sa inyo? Ano ba ang advantage ninyo laban sa amin? Yun ang iniisip ng mga tao. Something which is not spiritual. Therefore, there's no benefit. Tamo, sino kaharap ng babae? The Lord Jesus Christ from heaven. And yet, hindi niya pa rin nakuha ang ibig sabihin ng Panginoon. How difficult, therefore, para sa atin, na ordinaryong tao, hindi Diyos na nagkatawang tao, ang magpaliwanag ng salita ng Diyos sa mga tao to the best of our ability. It is only by the grace of God. With God, nothing is impossible. Kaya, praise God, meron tayong congregation ngayon dito na nagkakaroon ng pakinabang sa pakikinig ng mga mensahe dito. It's by the grace of God. It's not because scholar yung kaharap nyo. It's not because may ginawa akong milagro rito, kaya balik tayo ng balik. Or meron tayo ditong special dance ministry. At enjoy tayo. Alam niyo yung mega church? Each Sunday, they prepare for 1 week for that Sunday. Mega church mentality. You have to prepare. Everything has to be in timing, in sync. Pati yung lights. May lights pa. Yung ministry natin dito, video. Di ba? Video. Tapos, merong song leader. Minsan, hindi magkasama yung song leader tsaka pianist. Oo. Doon sa Riyadh, yung minsan, dahil hindi sila nakakabasa ng key signature. No? Yung halimbawa, yung ano yung kinanta natin, more about Jesus. Mali ang key. Kaya, more about Jesus. Ganun ang sundot nila sa ano. Hindi kaya masyado mataas. More about Jesus. Kasi, pag naumpisa mo na yun, teka muna, mahirap mag-stop eh. Kaya, itutuloy mo na yun hanggang matapos. Sipin mo, di wala na silang boses lahat. Oh. So, ang sa mga mega church, sipin mo, 3,000 na katao, papakantahin mo, kailangan lahat, everything in sync. Lights, pati smell. Pati yung amoy ng auditorium ay kailangan ay tamang-tama. Pati yung tunog ng piano habang nagpipreach yung pastor. Pagka nagbigay siya ng punto, kailangan yung masave. May synchronization yan. At
Ganyan sila linggo-linggo. Pagkatapos, 2 oras lang. Kailangan umalis na kayo lahat kasi may papasok na naman 3,000. Yan ang mega church. Pero, anong pakinabang? Well, di natin matawaran ang kapangyarihan ng Diyos na kahit sa ganung setup, may naliligtas. Di natin masabi na, kailangan maliit lang para may maligtas. Pag malaki, walang maliligtas. Hindi. God is so powerful. He can save whom He wants, where He wants. But that is not the way that we do church, and that is not what we see in the apostolic age, and most especially, hindi natin nakikita yon dito sa one-on-one setup ng Panginoon. One-on-one yan eh. Di ba? The most powerful preacher witnessing to a woman at the well. A Samaritan woman who has had 5 husbands. Of all the women in Samaria and in Judea, ang kakausapin niya pa, yung 5 na ang naging asawa. At yung kasama niya ngayon ay kinakasama niya, hindi niya asawa. So, iskandalosa. Kung ikaw ay isang propeta, no? At namimili ka ng tao na iimbitahin sa church, iimbitahin mo ba yung iskandalosa? Ang iimbitahin mo yung mga pure, yung mga teacher, di ba? Yung mga matitinong babae at lalaki, yung mga maayos, yung mga mababango, yung kung pwede nga, may sasariling sasakyan para di mo nasusunduin. Yung mapepera, yan ang mga target ng mga soul winner. Hindi yung iskandalosa, tapos pagka inimbita mo, gastos ka. Tapos bago umuwi, kailangan may pabaon ka kasi walang-wala. Kailangan. Yun ay hindi target yun. Pero ito yung tinarget ng Panginoon. Ito yung intentional. Sabi, bago niya na-meet itong babae, I must need go to Samaria. Hindi naman dumadaan yung mga Hudyo rin, umiikot eh. Pero this time, dadaan ako. Kasi may purpose siya doon sa babae na yun. So kaya, walang aksidente sa Panginoon eh. Kaya kahit sino saan man sa atin dito, it is not an accident that you are here. Yeah. To hear the being a wellspring is the best kind of life. Are you living the best kind of life? Let me explain. Ang sabi ng babae, give me this water. So, ibig sabihin, confused siya na ang Panginoon ay nagre-refer sa isang totoong tubig. At hindi niya naiisip na ang pinag-uusapan na rito ay spiritual na tubig. At yan ang nagbibigay ng isang uri ng tubig na hindi ka na mauuhaw. Bakit sinabi ng Panginoon hindi ka na mauuhaw? Spiritually. Sapagkat ang isang tao na meron ng pagkakaintindi sa banal na kasulatan, ang epekto ng banal na kasulatan at ng Espiritu ng Diyos sa isang tao, siya ay mauuhaw. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:6, blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Pinagpala. No? Pinagpala. Hindi ko sinabi mapalad. Kasi mapalad galing sa palad. Ibig sabihin, guhit ng palad mo maayos. So, minsan yung Tagalog natin, di ba? So, pinagpala. Yung pagpapala, blessing. Pinagpala. Sila na nagugutom at nauuhaw sa kabanalan or sa katwiran sapagkat sila ay pupunuin. Tayo ba, do we hunger and thirst after righteousness? Did we hunger and thirst after righteousness?
So, if you are that person, sabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay pupunuin. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagugutom after righteousness, bubusugin ka niya. Kung ikaw ay nauuhaw sa katwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, bibigyan ka niya ng satisfaction. Aalisin niya yung uhaw mo. Kaya, itong sinabi ng Panginoon na kapag ikaw ay binigyan ko ng tubig ng buhay na galing sa akin, hindi ka na mauuhaw. Yun ang sagot doon sa mga taong nauuhaw. So, kailangan, sino lang ba iinom yan? Pagka inoferan ka ng tubig, usually, sasabihin mo, mamaya na lang kasi okay lang naman ako eh. Hindi naman, kung wala kang sense na nauuhaw ka, kahit na isang 5 gallon na water dyan, hindi kayo inom. Kahit na malamig na tubig yan, hindi kayo inom kasi wala kang nararamdaman na uhaw eh. No? Pero kung uhaw ka, kahit na anong klaseng tubig yan, kung uhaw ka na. No? Alam niyo sa Saudi Arabia, bawat 5 bahay may gripo. Batas ng, ano yun, sa Middle East. Bawat 5 bahay may gripo, tapos may cooler. Na pwede kang umigib dun. May filter din yun. Para walang mamatay sa uhaw. No? At during that time, sa alam ng mga Jew at ng mga Samaritans, ang lugar ng lahat ng balon. Dahil yun ang source of life. At pag tiningnan mo sa Middle East, makikita mo, kahit sa Egypt, yung Nile River, andun yung concentration ng mga bahay ng sibilisasyon. Malapit sa mga ilog. Dahil ang tubig ang source of life. Wala sila yung sa mga gitna ng disyerto na walang balon. Nako, paano kayo inom? Magkakamel ka ng isang araw para umigib. Tapos babalik ka isang araw uli para lang may tubig kayo. Mahirap yun, no? So this is the solution to your problem. If you are hungering and thirsting after righteousness, God will fill you up with righteousness using the living water that only Christ can give. Kaya ito po ang gawin natin, mga kapatid, mga kaibigan, na you are hungering and thirsting for righteousness. Go to Christ and ask Him for the living water. Sabihin nyo, Panginoon, give me to drink. Ikaw ba ay may pagkauhaw spiritual? Ikaw ba ay nagkakaroon ng problema sa buhay? Lahat naman tayo may problema, iba-iba lang degree. No? Pero iisa lang ang solusyon lagi, Panginoong Hesukristo. At siya ay nagbibigay ng buhay, tubig ng buhay. Upang kung ano man ang naiisip mong wala na. No? Hindi mo masasabi yun. Pag lumapit ka sa Panginoon, hindi mo masasabing wala na, tapos na ang tapos na ang buhay ko, tapos na ang dignidad ko, tapos na ang sawa na ako dito sa mundo. No? Minsan may mga kaibigan sigurong na-encounter tayo. Goodbye world. Sawa na ako sa mundo. Magpapaalam na ako sa inyo. Magpapakamatay lang, nagpapaalam pa eh. No? Gawin mo na lang. Humihingi ng awa, humihingi ng tulong. Mabuti na lang, meron silang gano'n. Ano? Kaya nga merong suicide helpline. No? Minsan iniisip ko, kaya magkaroon dito ng call center ng suicide helpline. No? May tatawag kaya. Mas malaking problema yan, Brother Jerome, pag may gumawa tayong gano'ng setup.
No? Merong ano rito, cubicles. Ah, tapos tatawag, no? Now, spiritual quenching, using the living water, you will no longer hunger and thirst for righteousness. You are filled. You will never thirst again. So ano ibig sabihin nito? Sa Romans 4, makikita natin ang better perspective. Kung ano ba ang ginagawa ng Panginoon sa isang tao na pinupuno niya ng living water. Romans 4, verse 5, the Bible says, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works." Yan po yung nauuhaw sa righteousness. Anong ginagawa ng Panginoon? He imputes righteousness without works. Binibigyan ka ng libreng righteousness. At ang tawag pa natin dyan, alien righteousness. Ibig sabihin, hindi mo righteousness yan. Kasi kung yung righteousness mo, walang kadating-dating yan sa Panginoong Diyos. Yung sarili mong kabutihan, yung sarili mong baon, yung sarili mong galing, kabanalan na pinroduce mo lang, lahat ng tinulungan mo na akala mo natutuwa ang Panginoong Diyos dahil yan ay magagamit mo para pang-akyat mo sa langit, walang dating yan. Hindi yan ang paraan ng Diyos para ikaw ay magka-score, para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yan ang paraan. Ang righteousness na katanggap-tanggap, pagpasok sa kaharian ng langit, imputed righteousness. Libre na righteousness. Ipinasa lamang sa'yo. Galing kay Kristo. Si Kristo kasi naka-perfect eh. So yung na-perfect niya, yun tanggap ng Diyos yun. Tapos, pwede niyang ipasa sa iba. No? Pwede niyang ipamigay. Kaya, meron ka na ba niyan? Uhaw ka ba sa righteousness? Kung uhaw ka sa righteousness, si Kristo ay namimigay ng righteousness. At yan ay libre. At yan ay ipinapasa. Imputed. Yun ang ibig sabihin nun. Ibinibilang kang righteous. Kahit hindi. Yan ang paraan ng Diyos. Imputed righteousness. Kaya sabi dito ng Romans 4:5-6, no? David described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. So, ang intindi kasi natin, ang righteousness, para magkaroon ka ng title na righteous, works. Pagtatrabahuan mo yan. Parang merit badge. Nung Boy Scout kami, merong mga uniform na tadtad ng merit badge. No? Swimming, camping, hiking, rappelling, kung ano-anong mga nagawa mo na bibigyan ka ng merit. Kung nakapasa ka doon sa ibabadge. Kaya punong-puno yung magagaling na Boy Scout, punong-puno yung kanilang uniform ng mga badges. So, hanggang sa dumating sa certain number of points, you will be a Master Scout or Eagle Scout. Yung iba sa inyo, wala nang Boy Scout, ano? Ako, Boy Scout ako noon eh. Kaya, pagka nagbubus ako, pagka may nakatayong babae, tumatayo ako. Dito na po kayo, ma'am. Uy, Boy Scout. Yan. Talagang nakapasok sa isip ko yun. Hindi pwedeng nakaupo ako, parang sinisilaban yung ano ko, yung puwet ko.
Pagka may tumapat na babae, tapos nakatayo, nakaganyan, iba na ang pakiramdam ko. Yung training ko kasi yun eh, no? Kaya nung bumalik na ako galing Saudi, no? Ay nakaupo, sakay ako ng LRT, nakatayo akong ganyan. Yung batang babae tumayo, dito na po kayo, sir. Nagulat ako. Hindi naman ako, bakit? Dito na po kayo, tay. Sabi. Hindi na pala ako Boy Scout. Tatay na pala ako. Sabi ko, ay wag po. Sabi ko, naku, dapat nga akong tumatayo para sa babae. Hindi po, tay. Baka nahihirapan kayo. Tapos nakita ko ng guard, haba ng pila, nung wala pa tayo sa sakyan, haba ng pila. Di nakapila akong ganyan, layo pa ng ticket booth. Sabi nung guard, tay, dito na kayo, tay. Wala pa ako. Bira Mukha ko palang nakikita niya kahit walang senior card Ina-advance na niya ako. Bahala kayo. Sige, salamat. Oh. So, balik tayo dito sa living water. No? Righteousness without works. Yung binigay ng Diyos na katwiran. Binigay ng Diyos na ikaw ay pasado na. Kahit hindi mo pinagtrabahuhan. Ganyan ang kaligtasan ng Panginoon. Hindi pinagtatrabahuhan ng kaligtasan, libre yan. Sa biyaya ng Diyos yan. Pagkatapos mo maligtas, at saka ka magtatrabaho. Yon. Kagaya nung binasa ni Brother Jerome kanina, no? Purifieth himself even as he is pure. Sa 1 John 3. Tayo ay pure na because of Christ. Pero even though we are already pure, we purify ourselves. So pagkatapos na ikaw ay binigyan ng purity, tatrabaho ka para to keep yourself pure in the love of God. That is how you drink this water. The living water then, after you have received the water of life na ibinigay ng Panginoon. Huwag kayong tatanggap ng ibang tubig na hindi binigay ng Panginoon, ha? Yung tubig na galing sa Panginoong Hesukristo, yun lang ang living water. Tandaan po natin saan tayo nakakakuha ng living water. Only by the blessing and the power of Jesus Christ. Ang tubig na yan, kapag yan ay nainom mo, pag yan ay nasa iyo na, nasa kaluluwa mo na yan, yung living water, anong sabi? Whosoever drinketh of the water that I shall give him, shall never thirst. It's number 1. Tapos na natin yan. But the water that I shall give him shall be in him a well of water. So, ibang klaseng tubig to. Spiritual water, living water, at powerful water, miraculous water. Kasi, hindi lamang mawawalan ka na ng pagkauhaw, magkakaroon ka pa ng balon ng living water. Yan ang effect sa kaluluwa. Hindi ka mananatili doon sa pwesto na meron kang righteousness, ligtas ka, kundi ikaw mismo ay magiging testimony para sa iba kung saan pwede silang umigib sa'yo. That is a very good kind of life. When you are already blessed by the spiritual water that Christ gave, hindi ka na nauuhaw sa righteousness na para ikaw ay maligtas dahil ligtas ka na. May assurance of salvation ka na. Pagkatapos, na-settle mo na yan. Kaya dahil settled ka na, no more doubts, ikaw na ngayon ang namamahagi ng living water. Kasi ikaw ay balon. Nando na ba tayo sa estadong ganon? Yan ang sikapin na unang-una ng mga men. At
siyempre, ng mga ladies. Kung ikaw ay ligtas, magi ka dapat balon ng kaligtasan. Hindi ikaw ang magliligtas, kundi ikaw ang magbibigay, ikaw ang pwedeng kuhaan ng tao ng kaalaman ng kaligtasan. Well of water. Diba? Pagka ikaw ay, ibig sabihin, pwede kang kuhaan pag merong mga tao na nagtatanong. Oh, alam mo. Pag merong mga taong nakita ka na kailangan si Kristo, no? Makilala ka na ikaw ay isang balon. Pwede kang lapitan. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat pwede kang lapitan. Dapat approachable ka, kapatid. Huwag kang masyadong loner. Diba? Masyado kang anong tawag doon? Introvert. Dito lang ako sa sulok. Pwede bang malaman tungkol kay Kristo? Doon ka magtanong. Kay Brother Jerome. Kay Brother Mike. Yan. Yan, marurunong yan. Doon kayo magtanong. Ako kasi loner ako sa church eh. Nakikinig lang ako. Oo nga, baptist ako pero hindi ko masyadong siniseryoso. Oo nga, ligtas na ako pero dito lang ako eh. Attendee lang ako. No? Tapos 10 years ka na. Ganun ka pa din? Huwag naman. Dapat nagkakaroon tayo ng progreso. No? Nung okay lang, bago ka. So, kaiinom mo pa lang ng tubig ng buhay. Ngayon, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, meron ka ng assurance of salvation. Ngayon, hindi ka na nauuhaw na papaano ba ang kaluluwa ko pag ako'y namatay. Alam mo na. Alam mo na. Hindi ka na natatakot na kapag namatay, baka sa impyerno ako. Wala na yon. Pinawi na ng kapangyarihan ng Diyos. So, meron ka na, uminom ka na. After a few months or years, hindi ka na bago. No? Ilang beses mo nang maririnig yung mensahe na yan. Pwede ka nang maging source of living water. Pwede ka nang maging balon. Gumagraduate ka. Diba? Ito yung step 2. Pagka may lumapit sa'yo, pwede mo nang i-share yung story of salvation. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Natural na nangyayari daw yan eh. Whosoever drinketh of the water that I shall give him, first effect, shall never thirst. Second effect, the water that I shall give him shall be in him a well of water. So, pupunta ka doon sa step 2. Hindi ka mananatili sa step 1. Never thirst. Nagiging kang well of water. At syempre, para ka maging well of water, you will change your identity. From being a loner, from being just an observer, to a believer and a member of a church. Kasi di ba yung tubig, yung balon, may identity yan eh. Hindi yan nakatago. Nakakita na ba kayo ng balon na nakatago, madamot na balon? No? Itinatago. Binubuksan lang nung may-ari pagka siya nauuhaw. Bira, madamot na balon yun, ano? Pero, ang balon na mayaman, ay may flag pa yan. Kilala yan ng buong barangay, ng community. Wala ba kayong tubig? Yun, i-give kayo doon. Kasi andun yung balon. So,
Alam ng mga tao saan pupunta. Ikaw ba ay pinupuntahan ng mga taong nauuhaw kay Kristo? Maganda ba yung illustration natin? Illustration ng Panginoon? Pagka gumraduate na tayo sa pagiging saved lang, diba? Yung save ka na. Pero pupunta ka sa susunod, kilala ka ng mga tao na save ka. At tatanungin ka ng mga tao, paano ka na save? Alam ng mga tao, pag may gusto silang tanungin tungkol kay Kristo, alam nila kung kanino pupunta, sa'yo. At ikaw ay open. Alam, naka-advertise ka na hindi sarado ang bahay mo sa mga ganun. Hindi sarado ang puso mo sa mga ganun. Gawin natin yung buhay natin open. No? Oo nga, mahirap ngayon, ano? May mga nangaagaw ng privacy. Nangaagaw ng identity. Delikado. So, protect yourself from identity theft. Pero, not to the point na saradong-sarado ka, no people know that you exist. Pati existence mo, wala. Sino ba yun? Diyan ba yung nakatira? Akala ko walang tao dyan sa bahay na yan eh. May tao pala dyan. Tapos, nasa office ka. Kristiyano pala yun. Akala ko ano yun eh. Mormon o akala ko ano yun eh. Buddhist. Kristiyano pala yun. Akala ko Muslim yun eh. Hindi nila alam na Kristiyano ka. No? Dapat, ang isang tunay na tao, ang isang taong nakainom na ng tubig ng buhay galing kay Kristo, ay alam ng mga tao sa paligid mo na meron kang tubig ng buhay sa kaluluwa mo. People know who you are. You're a Baptist. You have an identity. Kaya, ini-invite ko yung mga bina-Bible study ni Brother Romel. Mga teachers from GGCS and yung mga umaate ng Bible study and all the others who have not yet been baptized. Kung sa tingin nyo po, mga kapatid, mga kaibigan, nainom nyo na yung tubig ng buhay at kayo mayroon ng buhay na walang hanggan, si Kristo ay nakatira na sa iyong puso. Ang susunod na step, identity. Magsumama ka dito sa church na lahat ng membro ay naniniwala na sila ay mayroon ng tubig ng buhay sa kanilang puso. Para ikaw din, makakasama ka namin na sa iyong identity, people will know that you are in Christ. You have the living water with us. Sama na kayo. Hindi nakakahiya na magpalit ng relihiyon. Kung kayo ay Catholic, no? Magiging kayong Baptist because ibabaptize kayo dito, hindi po nakakahiya yun. Yun po ay improvement sa Kingdom of God. Yun po ay pag-akyat sa isang bahagdan na gusto ng Panginoong Diyos. Kaya po yun ang susunod, magpabaptize po tayo. But the third level na kailangan nating puntahan is not only that you are a well, pero sabi nito, a well of water springing up. Alam nyo, ang lahat ng balon may spring. Merong freshwater spring sa ilalim. No? Pero nakakita na ba kayo ng bukal? Yung nasa ibabaw ng lupa. Hindi hukay. Sa ibabaw ng lupa, bumuha na yung tubig. No? Kaya sa paligid niya, fountain. Diba? Fountain siya. Tapos, pwede mong inumin. Yun. Ang nakita ko pa lang talaga na bukal yung sa Tiwi Hot Spring. Hindi pwedeng inumin. Amoy sulfur. At saka volcanic yung tubig nun. Pwede ka magluto na itlog.
Kaya pag ininom mo yon, magiging itlog yung ano mo, yung bibig mo. Kaya hindi hot spring yun eh, no? Masakit. Masakit sa bibig yun. Pero merong mga water spring. Spring na fresh water, no? And yan ang step 3 sa buhay ng isang Kristiyano. Na after na inom mo na yung living water na binigay ni Kristo, ikaw ay magiging well of water deep within your soul so that anybody who comes to you, pwede mong i-share ang living water na binigay sa'yo. Pero ang pinaka-the best, no? Kahit hindi sila pumunta sa'yo, you are a spring. You give out. You reach out. Kasi yung well, stationary yun eh. Kailangan pumunta yung tao sa'yo eh. Pero yung spring, bumubulwak yun, lumalabas yun. That is the best status of the Christian life. Na ikaw na mismo ang humahayo. Ikaw na ang nagkakaroon, may ministry ka na talagang naghahanap ka ng prospect na bibigyan ng water of life. Naghahanap ka ng mga taong walang kaligtasan para i-share sa kanila si Kristo. At yan, hindi lang pang pastor yan. Para sa lahat ng members yan. Para sa lahat ng Kristiyano yan. Kailangan ginagawa natin yan. Kung tayo ay, kaya tayo nandito, to be trained, to know the truth, and if you become matured, you are a spring of living water. Reaching out. Dapat gumraduate tayo doon. No? Hindi yung pagkatapos ng service, no, papasyal-pasyal lang. Pagkatapos ng service, pahinga na. Pagkatapos ng service, the next day, Monday, iba na ang buhay mo. Parang hindi ka na Baptist. Iba na ang music mo. Iba na ang pinapanood mo sa computer. No? Diablo. Nakita ko yung pare, Diablo, expert. No? Magaling maglaro ng Diablo. Pare. No? Nasa news pa. Bira. Tapos isipin mo na highlight ka rin sa ABS-CBN, Baptist, ang galing sa Diablo. Imbis na nagbabahagi ka ng spring of living water, Diablo ang pinangmamahagi mo. No? So, di ba? Consistency, mga kapatid. Na after the service, Kristiyano ka pa rin, Baptist ka pa rin, spring of living water ka pa rin. Pagdating ng Lunes, ganun ka pa din, spring of living water ka. Yan na yung buhay mo hanggang kunin ka ng Panginoon. Wala nang tigil yan. Ngayon, maaaring yung iba sa atin, hindi pa ganyan. Pero, ang goal natin, before the end of our lives, napunta tayo sa ganun. Hindi yung wala lang. No? Okay na ako, pastor. Save na ako eh. Siguro naman, pwede na yon, no? Tawag doon tawag ng aking pastor doon dati, saved by the skin of their teeth. Alam niyo ba yung teeth natin may skin? Sobrang nipis nung pagkakasave mo na yung ang pagkakahawak, yung dulo ng pangil, yun lang nakahawak sa'yo kaya naligtas ka. No? Kumbaga, talagang save ka lang. Period. Walang nangyari sa buhay mo kundi sinave ka by the grace of God. Save ka naman talaga rin. Kasi by grace nga yun. Pero walang ministry, walang effort.
walang success, walang well, walang spring. Diba? Ang magandang end of life, yung meron kang nabahagian. Whether na-save yan o hindi, okay lang yun. Basta may effort ka. Amen. Meron sa ating isang member na nadi-discourage sa buhay niya. Sabi niya, Pastor, ang dami ko nang dinala rito sa church natin, pero hindi nananatili. Nadi-discourage ako. Hindi nananatili. Pupunta, mag-a-attend, tapos aalis din. Sabi, ang Panginoon ay natutuwa doon sa effort mo na nagdadala ka. Yung pananatili nila, nasa sa kanila na yun. Yung pagdadala, you become a spring of living water. That is our responsibility. Huwag tayo magbilang kung ilan na yung naging pastor dahil na-invite mo. No? Meron minsan alam nyo, pastor, ako ay senior na, yung mga anak ko, pastor lahat. Tapos yung mga anak kong babae, pastor's wife lahat. Para bagang, ikaw ay, magaling kang ama. Kung gano'n ang nangyari. Pero hindi, yan, by the grace of God ng Panginoon niyang, kung ano man ang panawagan nila sa buhay. Diba? So, maging living water tayo that springs up. Someone who drinks and then become a well and then become a spring. At the spring level, you are not just righteous. You are not just a source of drink. You are overflowing and quenching the thirst of others by the living water given by Christ. Pagka dumadaan ang mga tao sa buhay mo, sila ay nagkakaroon ng bahagi. No? Napapansin nila ang Panginoon. Ganun ba yung buhay natin? Pagka merong nakakakilala sa'yo, ay nalalaman nila kung sino ka at sino yung Panginoon mo. Yun ang magandang buhay. Hindi yung iba, ang goal nila pag may nakilala sila, nagpapadami sila ng kakilala para marami silang contact, para mabilis pumasok yung pera. Diba? Franchising. Kailangan marami kang contact para yung network mo malaki. Para kapag meron kang senior na maliit na produkto, lahat sila bibili sa'yo dahil kaibigan mo sila. So, madali meron kang, ang tawag doon, residual income. Na kahit tulog ka, may pumapasok na pera sa'yo. Dahil nagpadami ka ng connection. Ang laki ng network mo. Yun ang idea ng iba kung bakit sila nagpaparami ng kakilala Tayo, mga kapatid, nagpaparami tayo ng kakilala para mas marami tayong mabigyan ng living water na galing sa Panginoong Kristo. Yes. Let's all stand.